will never be the same. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We are sold out. And we are sold out in your calling. Everything that we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. Let our lives shine your light like the morning. We've come alive and you set free. And our lives will never be the same. Come on! We're giving it all away, away. Hey, hey! We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way, and we will sing it. We surrender it all. Ole, ole, ole. Ole, ole. You roll back the curtains from our eyes, and now we can see you. You've shown us the way of truth and life and life and life. We offer our lives to bring you fame. We're caught in your freedom. We're caught in your freedom. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way, and we will sing it. Oh, oh, and we will sing it. And we will sing it. And we will sing it. Hallelujah. Amen. I just want to share it with you, church. Since may kapag-encounter tayo na niyang Friday and Saturday, ikayo po. Bigla ko lang naalala. Sige, Tagalog. Bigla ko lang naalala nung na-encounter ko si Lord, nung nandun pa tayo sa church. Naalala ko nung tapos na yung pang third day namin. Sunday din yon. Pababa kami dun sa church. Sabi ko dun sa kaibigan ko, yung best friend ko na nag-invite sa akin. Ako bisang muli. Kasi aranasan may itang fire, freedom, focus, and fear of the Lord na itang objective tamo, bakit tamo may encounter ngayon eh. Yun yung objective natin, amen. Tas, nung pagka-Sunday na noon, dahil kasi naranasan mo na yung surrendering your life, your dreams and goals kay Lord, naranasan mo yung presensya niya. Kita pa ang praise and worship, halina ako dati kakanyang kamo eh. Amen. Tas the next week, di ba, yung bayo-bayo tamo. Siguro, ali ka man kakanyang ka pa. Di ba? Pero, ngayon naranasan tayo, Lord, naranasan natin si Lord. I believe na ibibigay natin yung all out para kay Lord. Amen. Masasabi mo sa sarili mo, ako ako yata bisang muli, Lord. Kasi matindi, promise, matindi. Lalo na dun sa mga tao na expectant dun sa gagawin ni Lord. God will not disappoint you.
Kasi i-encounter niya kung paano kung gaano kalaki yung expectation mo kay Lord. Mas matindi. Ganon din katindi yung ipo-pour out niyang presence and Holy Spirit niya sa'yo. Amen. Kaya right now, church, lalo na kayo na mga delegates ngayon sa encounter, lakihan mo yung expectation mo kay Lord. Lakihan mo yung desire mo na mas maranasan mo pa siya, lalo na ngayong araw na to. Amen. Amen. Let us give our best to our God, to the King of Kings and the Lord of Lords. At yung kantang to, this is very personal. Wag mong intindihin yung katabi mo ngayon. Isipin mo, it's between you and the Lord. As we sing this song, that our God indeed is our way maker. He is our miracle working God. He is our promise keeper. And all His promises are yes and amen. Hallelujah, Jesus. Sing it with all our heart. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. See, you are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sige, sabihin mo kay Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. So you are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Yes, we worship you, God. I worship. Sing, you are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. My God, that is who you are. Sing, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh Lord.
working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness. My God, that is who you are. 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 We just continue to worship our God. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Come on, lift up your voices. Come on, church. Yes, our God is at work in our lives. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness. Oh my God, that is who you are. Yes, oh God, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. Sing, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. 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 Even when I see you working, you never stop never stop working. When I see you working, even when I'm feeling you working, you never stop working. Never stop working. Hallelujah, Jesus. Come on, lift up your voices, church. Sabi doon sa kanta, di ba? Hindi man natin makita, maramdaman,
But God is at work in our lives. Amen. God is at work in our situations. Hallelujah. I'm so blessed sa mga nakapag-encounter ngayon at nag-undergo ng encounter. Kasi ang daming battles. Amen. Pero nagawa natin na makapunta dito. Nung Friday lang, amen, nagawa natin na makapunta. Truly our God is at work. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Sige, just continue to worship our God. Thank you, Lord. Oh, Holy Spirit, you are free to move. You are free to move in this. Come like a wind and saturate us now, oh God. Fire shut up in my bones. I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Yeah. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Yes, this is our prayer, Lord. And let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Let your presence come and saturate every part of me. Oh, make me new. Sing, let your spirit, oh, let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Oh,
saturate me. This is our desire, Lord. Come like a wind, come like a wind, and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood, come like a flood, and saturate me now. You're all I want. And come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 come like a flood, come like a wind, Lord, come like a flood, come like a wind, oh, come like a flood, Lord, like a wind. Hallelujah, Jesus. Oh, we honor you in this place, oh God. Let our offering ay malugod ka, Panginoon. Let our worship be a pleasing aroma in your sight, oh God. Lord, right now, Lord, nilalakihan namin yung expectation namin sa gagawin mo pa, oh God. Lord, yung desire na maranasan ka pa, oh God. Yun ang aming inaangkin sa oras na to, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We honor you, Lord. We glorify your name. Come like a flood, Holy Spirit. Come like a wind and saturate us right now, God. Right at this moment, Lord. Na Lord, lalabas kami sa lugar na to bilang isang Kristiyano na nabago. Isang Kristiyano nagkaroon ng breakthrough. Isang Kristiyano na tunay na overcomer and more than conqueror, Lord. Lord, salamat, oh God, that you will never disappoint us, Lord. Yes, oh God. Thank you, Holy Spirit. You are at work. You are at work, oh God. Lord, continue to amaze us sa mga gagawin mo pa, Panginoon. Oh Lord, we love you. We praise you. All the credits belongs to you alone, oh God. And everybody shouts, Amen! Thank you, Lord. At the count of 3, we will shout the name of Jesus. Are you ready? Amen. 1, 2, 3. Jesus! Hallelujah! We praise you. Woo! God is good. All the time! And all the time. God is good! We Amen! praise you, Lord. So, ihanda po natin ang bawat isa. Patuloy natin ihanda ang bawat puso.
Dako na po tayo sa tithes and offering po natin. Sino dito ang nag-uumapaw ang presensya ng Diyos sa buhay niya? Amen. Nag-uumapaw atin. Kanino siya? Kay Lord. Amen. So sa atin is binabalik lang natin siya. And sabi nga sa Malakay, if you are robbing God, amen, so merong consequence yun. If hindi mo binibigay or hindi natin binibigay yung tithes or hindi natin ibinabalik yung tithes, is ninanakawan daw natin ng Diyos. Amen po ba? So, given na yon, kailangan is yung 10% is for God. And sa offerings naman, eto siya. Hindi porket nag-offer ka is nag-offer ka lang. Amen? So dito nga sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sabi niya dun is, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Ulit, ayon sa sariling pasya. So your own decision po, no? So maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Hindi porket, sabi ng church, sabi ng leaders ko, sabi ng pastor ko, kailangan magbigay. Amen? So, kailangan is maluwag sa loob mo at sa sariling pasya mo. Amen? So, sapagkat iniibig ng Diyos, ulitin ko, iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may Wow, ang galing nila. May kagalakan. Alright? So, love na love ni Lord yung mga cheerful giver. So, tanungin mo yung sarili mo, am I a cheerful giver? Alright. Nagagalak ba ako pag nagbibigay ako? Amen? So, tandaan natin is our attitude is most important than the amount. Ulitin ko, parang ano? Our attitude is most important or more important than the amount we give. So, baka nagbigay ka ng, may 10,000 naman ako dito or sa tingin mo, ang laki. So, nagmayabang ka na. Ayan? So, hindi porket maliit yan o malaki yan, the important is yung kalooban natin, yung kondisyon ng puso natin. Amen po ba? So, sabi nga is, no one should determining how much money you give other than you. So, hindi dapat na ibang tao yung nagdedesisyon. Kung ano yung pinag-pray mo na ibigay, yun yung ibigay mo. So, it must be personal, not prescribed. Okay? So, don't just give because you are afraid. Afraid that if you don't give, paparusahan ka ni Lord or marireceive mo yung mga consequences, yung mga curses na hindi ka nagbibigay. So, magbibigay ka hindi dahil sa takot ka. Magbibigay ka dahil kaluguran ni Lord. Amen? Amen po ba? Alright. So, the attitude, not the amount. Alright? It must be personal and not prescribed. Alright po, so tumatayo. Tayo po tayong lahat. Hawakan po natin lahat ang ating mga hikapu at kaloob. Alright, let us pray. Father God, we thank you for this morning, O God, for this another opportunity and privilege na binibigay mo sa amin, O God. Sa araw na to, O God, patuloy namin binubuksan ng aming mga puso't isipan. And we continue to ask you to have your perfect will be done in our lives, O God. And Lord, these tithes and offerings are for you alone, Panginoon, na ikaw ang mag-glorify at hindi kami. Patuloy niyo pong i-correct yung puso't isipan namin, O God. Help us to be humble, Panginoon, sa harapan mo, sa harapan ng mga tao, Panginoon. And yung humility, O God, yun yung magkaroon ka patuloy, O God. And Lord, this fire na meron kami ngayon, O God, yung spirit mo na nasa amin ngayon, O God, help us na hindi napabayaan na mamatay, Panginoon, manghina. But Lord, patuloy kami magpapalakas because you are the source of our strength, Panginoon. Lord, salamat that you will bless our tithes, Panginoon, our offerings. Kasi Lord, hindi mo pababayaan na ma-overtaken ka namin. Hindi mo pabayaan na mahihirapan kami. But Lord, you are our Father that is willing to, more than willing to bless us, O God. Kaya Lord, salamat, O God, for all your promises are yes and amen.
Thank you, O God, that you will never disappoint us, never leave us, and nor forsake us, Panginoon. We glorify you and we magnify your holy name. And this we pray in Jesus' name. Amen. Let us call Pastora Jeanette to deliver the message of the Lord. Come on, let's give God the clap offering. Hello, good morning po. Muntik na ako hindi umabot. Kamusta po ang encounter ninyo? Mga delegates, kamusta? Matindi, oo nga, di ba? Every time that you have an encounter with the Lord, ibang klase, kahit paulit-ulit mo nang naririnig ang mga mensahe, even us, yung mga staff, talagang parang everyday, all the time ay nare-refresh. Amen. So, good morning po. Ako po si Pastora Jeanette, ang kalahati ng katawan ni Pastor Loter. Nakita nyo naman, may prueba. And everyone on live stream, good morning. Okay, ayan. Kailangan ko na mas malayo-layo. Okay, good morning, Mami Mila and Daddy Paul. It is a privilege for me na andito po tumayo before you. It is so, kumbaga, yung sinabi ni Daddy Lothar na kahapon na ako magtuturo dito, sabi ko ganyan, talaga nakakahiya naman ata. Andun si Dad. Ayun. Kasi kengkoy pa naman ako. Hindi ako marunong mag-joke. Si Pastor Lothar lang. Nagpipilit lang ako. Pero tulungan niyo ako pag nagpapatawa. Tumawa naman kayo. O, diba? Bumibenta na ako kay Anjanette. Thank you, Ja. Okay, this morning, okay. Sino bang handa na to hear and receive something new sa kanilang buhay? Amen. Ako rin, every day, di ba? Kailangan maging hopeful tayo, maging bukas tayo lahat, na expectant tayo for the move of the Lord in our lives. So, sino ang may heart naman na punong-puno ng expectations? Amen. Tayo yon. Nakakalungkot naman kung wala ka na in-expect araw-araw, gigising ka na lang. Eto na naman. Ito yung tsura ko. Ganun ka na lang. Diba? Hindi. Kailangan, mamaya, hindi na ako kakain masyado ng kanin. Palagay ko, mababawasan ng 1 kilo. Ganun. Mag-expect ka. Ewan ko lang. Diba? So, are you ready for the instruction? Amen. So, the word of the Lord is always an instruction, an inspiration, an encouragement to us. Tsaka yung mga pagre-review. Ayan. So, kalabitize your neighbor, sabi nga ni Pastor Mark. Tell to the person next to you, kung gusto mo ng pagbabago, humanda ka ng magbago. Amen. Alam niyo po ba, alam niyo po ba na nakakalungkot na kung bakit hindi nakikita at nauunawaan ng marami ang mga ginagawa ni Lord sa life natin? Parang ang hirap naman kumbinsihin na buhay ang Panginoon natin. Na kung ang problema mo malaki, mas malaki ang Diyos natin. No, napakahirap minsan ng mga kausap yung mga ganyang tao, pero grabe, kailangan you have to be patient with them. No? So, ito yung isang Bible verse na noon ay nakapagpatawid sa akin mula sa aking lumang pagkatao. Kasi without this verse, ito, ang life verse ko kasi, if Jesus set you free, you are free, ganun. Pero ito kasi, sabi ko, kung hindi ko ito nabasa, di ko siya inunawa talaga. Kasi marunong tayong magbasa. Alam naman natin yon. Ang problem na uintindihan mo ba yung binabasa mo? Tapos ina-apply mo ba? Yun eh, di ba? Kaya sabi ko nga, ito ang nakapagpatawid sa akin, itong message na to, itong Bible verse na to, at talagang nagrima, at parati kong inaalala, kasi kung hindi ko to parating sinasambit o pinapaalala sa sarili ko, parati na lang akong wala ako sa harapan ninyo. Hindi ako magkakaroon ng courage na ganito. Nandiyan pa mo ang ating senior pastor, Mami Mila. Pero nagmana po kay Mami Mila. Meron akong mahaba kami mag-preach. Okay, kaya magtsaga-tsaga kayo niyan. Hindi. Sige na nga, gagawin ko na nga fast forward to. So I would like to start with the title ko. Sorry, hindi ko na-send.
Forget the past, learn from it, and move on. Ayan. Kasi po, nasa book po yan ng Isaiah chapter 43, 18, 19. I know na maraming beses na natin to naririnig. Pero hopefully, every time na nakakarinig tayo, huwag naman sabi, oh, narinig ko na yan eh. Tinuro na yan. Pero hindi. Narinig, tinuro, ginawa mo ba? Kaya pwedeng pa ulit-ulitin to kahit next week. Sige, turo nyo ulit. Ganun. Okay. So sabi niya dito, in verse 18, Isaiah 43, 18 to 19. Ay, nasa ulo ko. Hindi ba ito malalaglag? Joke lang. Okay, sabi niya, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wastelands. Tagalugin po natin. Sa Isaiah 43, 18, 19, sabi niya, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot. Pag inilibing po, no, huwag mo nang huhukain pa. Baka maging zombie yan. Diba? Lagi kanyang guguluhin. Okay, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa. Ang mga nangyari noong unang panahon, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? O makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Yan ang sabi ng Panginoon. So let us bow our heads and pray. Thank you, Lord God, for this morning. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga nandirito, Panginoon, na anak mo na open ang mga puso nila, Lord God, and even us, Lord God, bumaba. Nawa, Lord, ang iyong presensya in our midst today. And even, Lord God, na paulit-ulit na namin naririnig, pero kailangan, Lord God, is teach us to walk in our faith, to walk with the word na aming maririnig this morning. Lord, heal us, O Lord God. We need your healing, Panginoon. And may we pray, Lord God, that this message, Panginoon, ay tuluyan na kaming gumaling, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Okay. So, ayun, no? Sabi nga niya, kalimutan na natin, ilibing na. Huwag na nating alalahanin pa yung mga dating nangyari. Kasi totoo yun. Alam niyo kung ako, inaalala ko kung sino ako noon, ay, nakakahiya kaya. Naalala ko nung unang dumating ako dito, pinark ko yung sasakyan dyan. Sasakyan po ako nun, no? Tapos, sabi nga ni Daddy po, siya pa naalala niya yung suot ko, naka-white pants daw ako. Kaya lang, ganyan ang itsura ko, mas payat po noon. Noon na lang. Yun yung mga former things. Makakalungkot. Pero alam niyo ang ano doon, naalala ko kung sino ako, na alam ko lumakad ako dito diretsong ganyan sa aisle. Alam ko, ginawa ko before that. Hindi pa ako matinong Kristiyano noon. Ano lang. Malapit na. Nangangamoy sigarilyo po ako. Kasi yun talaga ang aking yun ako yun. Yun yung ako. Mabisyo po ako. No? Naninigarilyo, manginginom. Hindi naman po ako sa upuan sa may tindahan umiinom, no? Doon sa bahay namin. Ako lang mag-isa kasi. So anyway, wala naman po akong magulang na abroad sila. Kumbaga, yun yung lumang pagkatao ko. Kung aalalahanin ko yun lagi sa araw-araw, sa tingin ninyo, yung nakakaharap po ako sa inyo ngayon. Hindi, di ba? Tapos yung syempre, the more na inaalala mo siya, meditate mo siya, may tendency na talagang pwede kang bumalik. Kaya nga, buti na lang. Merong Isaiah 43, 18, 19. Forget the past. Kasi alam niyo po ba that we are the product of our past. Kung sino ka ngayon, syempre, ikaw yun, galing ka dun sa nakaraan mo. Kagaya ng parang ako, nung panahon, 10 years ago, mahilig po akong kumain ng chocolate. O sabi na, 2 years ago na nga. Pinapagawa ko pang 10 years ago. O sige na, mali yata. O yun, sige na nga, 2 years ago. Ang hilig ko po sa sweets, ganyan, lahat. Sabagay, para naman akong child at heart eh. Kasi feel ko talagang bata pa ako. Mahilig ako sa chocolates, cakes, ice cream. Para ako nagba-birthday party pag nag-crave ng something sweet.
Ngayon, tingnan nyo, ayan na nangyari sa akin. Ito yung produkto ng past ko. Diba? Nakita nyo yan. Physically, voluptuous na ako ngayon. Tumaba. Hindi na ako makahinga. Ayan, taba-taba dito. Pero ibig sabihin, if we look on to the past, kaya point number 1 ko is forget the past. Yung ating nakaraan, yun ang ating present na sitwasyon ngayon. Kung sino ka ngayon ang produkto, wala tuloy ako. We are the product of our past. Kung ano nagawa natin noon, yun yung present natin ngayon. Pero it does not mean that we have to be prisoners of it. Amen? Kasi, nasa desisyon lang naman natin eh. Diba? Tayo rin naman na magpapalaya sa sarili natin with the help of the Lord. So, hindi ibig sabihin na ganun ka noon, sa nakaraan mo, hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Hindi. God is a God of second chances. Every day, every time na magising ka sa umaga, it is a new hope. Amen? Hindi yan po pwedeng, ito na naman ang gagawin ko. Ito na naman ako. Wala na naman akong pag-asa. Hindi totoo yun. Yun yung inilalagay ng kaaway sa kaisipan natin. Kaya hindi tayo makamove on. Amen? Tapos ito pa, we always look back. Ito ang sakit natin mga tao no? Tinitingnan natin yung mga what ifs sa buhay natin. May movie yatang ganun, no? Hindi ko alam. Pagka kasi Tagalog at saka sila, hindi ko type eh. Intrigera pa ako. Every time that we look back, ang nangyayari sa atin, we always miss kung anong nasa harapan nating plano ng Panginoon sa atin. Kasi wala, tumitingin ka dito, tapos na yun eh. Kaninang umaga, kung anong problema mo, tapos na yun. Kung anong ginawa mong mali, tapos na. Ngayon, kanina nagpalinis na tayo, ang tindi ng worship natin. Andun po ako, nagpe-pray ako, sino kaya susundo sa akin? Si Jack, kumakanta na sila. Lagot. No? Sabi ko nga, if we hang on to people, lalo na sa past natin, may mga tao na nakasakit sa atin, no? And then we hang on to them. Araw-araw, iniisip mo, yung sitwasyon na naganap sa'yo, lalo na sa families, di ba sa inner healing? Sabay kami ni Dad nag-preach kahapon ng inner healing. Doon po ako sa Angeles. At pareho po kami nag-overtime. Mahaba kaya? Kayo kaya mag-preach? Sumakit ang ulo ko talaga sa totoo lang. No? Kasi talaga ang ganda ng mensahe na kaya sabi ko nga kung hindi tayo mahihil, wala tayo. Kasi itong forget the past, hindi magaganap ito sa buhay natin. Hindi makakakilos si Lord kung walang inner healing. Kaya I pray that everyone na nasa encounter yesterday, talagang tinamaan dito at lalakaran yon. Ma-enjoy talaga ang buhay na binibigay ng Panginoon sa harap sa ating present life. So yan, yung may mga broken relationships tayo. Sa inner healing kasi, the most na nakakasugat sa atin is our family. Di po ba yun? Yung mas close sa atin. Kaya ayan, ako, sa totoo lang, ang dami kong patotoo dyan. Kaya siguro nag-overtime din ako. Kasi ang ganda kayang ituro. Kasi dahil pinanggalingan mo na tapos nalampasan mo, naging victorious ka na doon. Pero kung paulit-ulit tayo that we hang on to people, the relationships, 40 years old ka na, tapos ang sinasabi mo, kasi naghiwalay kayo ni mama at ni papa anak, 7 years old pa kami. 7 years old ka lang nung naghiwalay na kami. Hanggang ngayon bang 47 ka? Affected ka? Diba? Nakakaano naman na yun? Walang pagbabago. Huwag na ho tayong ganon, no? Imagine mo, affected pa siya, 40 years old, may asawa at ang mga anak na. Tapos isasabihin pa, ganito ako dahil sa inyo. Wala nangyari. Kaya praise God, hindi po tayo ganon. Amen. Walang ganon dito. Okay, ano pa? Yung pagiging broken-hearted. Yan. Totoo yan. Marami kasing nangyari na tumanda na ng dalaga dahil na broken-hearted. Hindi na nabigyan tuloy ang kanilang puso na umibig muli, tumibok. Tapos, meron pa yung mga losses. Kagaya sa pandemic. Ito yung sa mga nagnenegosyo. They cannot forget the past na talagang dahil sa pandemic, yung mga utang nila, o yung mga bayarin nila hindi nila nagawa o naibigay, hindi na sila makamove on. Kaya takot na rin, nagkaroon sila ng fear to start all over.
talaga ang gift ng isang tao niyan, kunyari, ay ang pagdinegosyo. Hindi. You have to forget the past. Sige, mag-take risk. God is with you, di ba? Lalo na kung talagang faithful ka sa tithes and offering mo, ay ba? Pag sinabi nagta-tithes ka, protected na kung ano man ang hawak mo. Amen. Kaya huwag tayong matatakot, tayong mga Amerikano nasa isip. Tayong mga taga-True Vine. Kailangan, risk taker tayo for the Lord. Amen. Yan. Ano pa? Yung mga broken dreams ng mga kabataan ngayon, dahil hindi ako nakapag-aral, dahil si mama hindi ako mapag-aral online, dahil wala nga pagkakakitaan, si papa umuwi na, o na-frustrate ka na. But it does not mean that you have to dwell on your past, na tapos na yon, last year yon. O ngayon, marami namang mga scholarship ulit, mga schools na nag-offer ulit, meron na mga nag-face-to-face na. O, tapos na yon. So ngayon, buhayin mo ulit ang sarili mo. Ilibing na yung mga nakaraan. Amen. Magpursige tayo na take risk. Kasi kung ganyan ang focus natin that we always look at the past, tingnan nyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Hindi po si Pastor Lotter. Ako po yun. Si Lot lang. Diba? Sabi ng angel sa kanya, umalis na kayo sa bayan ng Sodom and Gomorrah kasi susunugin na ng Diyos yan. Bababa na ang mga apoy-apoy na ganyan. Ngayon, itong babae, dahil materialistic, liningon niya yung bahay niya. Kaya tuloy siya naging pillar of salt. O, yun na nangyari sa kanya. Kaya huwag tayong lingon ng lingon. Ang the best na nililingon lang na nakita ko is when you look back dun sa mga tao na tumulong sa'yo kung nasaan ka ngayon. Pero yung lingunin mo pa ang mga nakaraan mong hindi na magaganda at bit-bitin mo pa, hindi mo na mabibigyan ng pagkakataon ng Lord na ayusin ka, tulungan ka, baguhin kung ano man ang meron. Tapos na yun eh. Alam nyo noon, tapos na sa akin ang waistline na 26. Kung gusto niyang maging ganun, ganun siya. Di ba? Huwag nyo nang tanungin kung ano ngayon. Basta may ganun din. Wala nang sukatan. Kaya nga natatakot po ako every time na pupunta ako ng mall eh. Bakit kanyo? Tawa ka. Ngayon na, tawa ka na. Kasi natatakot ako, baka mamaya hindi na yung ginaganon, hindi na yung binabar, timbangan na yan. Uy, marunong na ako mag-joke, Dad. Nag-i-improve ako. Paul, di ba? Kayo, may late cooling. Basa yung text ko eh. Joke lang. O yun. So let us stop looking. Let us at the past. Kasi haharangin niya kung anong gustong gawin. Mamimiss natin yung plano ni Lord para sa atin in the future. Amen? So if we want for us to change, let go of the past. Kaya nga sabi, forget the past, learn from it. Okay, merong punto dyan. Na kailangan naman, pag kinalimutan mo na yung nakaraan mo, huwag mo naman gawin pa ulit-ulit. Wala ka ba natutunan? Di ba kailangan, you have to learn from what was wrong that you did in the past. Amen? Huwag yung, sige, kalimutan ko na yung past. Move on, ibang boyfriend naman. Hindi ganon. Ang ibig sabihin, move on ka na. Baguhin mo yung pattern, putulin na yung cycle. Amen. Kasi kung kunyari, panay takot ka sa past, hindi ka kagaya ngayon, pandemic, kailangan talagang entrepreneur ka, as in madiscarding Pinoy ka. Diba? Hindi na sapat ng negosyo mo or trabaho mo. Ibig sabihin, yung trabaho mo, kailangan na talagang marunong ka ng dumiskarte. Lahat tayo, yung pag-online selling, gusto ko nang pasukin din eh. Kaya lang, ayoko po talaga ng camera. Kaya lang, meron dyan sa harap, no? Kaya Dad, takot ako kasi camera shy po ako. Hindi ko binalak mag-artista talaga eh. Kaya iyon, hindi tayo makaka-move on kung parati tayong nakatingin sa past. Kasi ang ginagawa mo sa sarili mo, para ka nalang prisoner of what you did in the past. Nagkakaroon ka ng takot na, kagaya ngayon, sabi ko example hindi na kailangang hindi sapat talaga ngayon ang kinikita ng tao dahil sa parang shifting pa nga yung ibang mga companies, di ba?
So mapalad na lang po talaga yung nakakapagtrabaho ng the whole week. Oo, pero I know that we are recovering. But still, we have to do something. Huwag na nating hayaan na yung ating mga nakaraan noon or yung mga failures natin sa past ay anuhin tayo, pigilan tayo sa pagkaging kung ang potential mo ay talagang maganda, magaling na negosyante, sige, go lang. Magnegosyo ka. Huwag kang matakot. Kasi kami nga rin sa Baguio, napakalaki na risk kasi ang Baguio, maliit kumpara sa La Trinidad. Yung city na yon, no? So, ang dami namin kakompetensya pagdating doon sa pizza, doon sa Dandas. Alam niyo naman, nag-branch kami doon. Franchise kami. Talagang palakasan na lang na loob. Prayer na lang din talaga. Andiyan naman lagi si Lord. Nung time na kami ay, nag-time na nag-pandemic na, yun ang nagtawid sa amin. At kaya hindi po kami pumayat. Pag walang bumili, kami kumakain. Uy, totoo yun. Hindi ako nagjo-joke. Kala ko. Oh, sabi ni Lotter, walang bumili. Tara na, magluto kayo. Magandang senyalis yan. Kailangan pagandahin mo ang buhay mo. Hindi yung masyadong Kaya tingnan nyo, nakapekto ba ako ng pandemic? Hindi naman Okay. Sobra na. Baka mapagod si Tandaan natin, our past is just a reference. Pag sinabing reference, a source of information na meron kang dadamputing maganda, dalin mo sa future mo, sa present mo. Yung merong pangit na nangyari, wag mo nang dalhin. Kung pangit yung boyfriend mo, iwan mo na. Joke na. Ganon, wag mo nang bitbitin yan. Pangit ang lahi. Joke. Naku, Dad. Hindi naman po baka sabihin, grabe ugali ng pastor yun Hindi po mabait po ako nagjo-joke, kaya lang talagang nangananagasa yata ako minsan. Okay. So, to receive freedom, yun po, aking testimony rin, kinalimutan ko na kung sino ako noon. Yung malakas uminom, mabarkada, manigarilyo, yung inom talagang mabarkada, manigarilyo. Yun, kinalimutan ko na ho yun kasi kung hindi ako makakatayo, mawawala ang aking self-confidence or wala ang aking self-confidence kung yun pa rin ang aking iniisip at parati ko minimeditate na hindi ako karapat dapat tumayo dito. Hindi, pinilit ko pong baguhin ang sarili ko. I want to forget my past. Kasi pagka ganun, wala na. Ikinulong ko na lang. Sinelda ko na lang ang sarili ko. So, praise God, no? Tapos letter B, ang point number 2 ko. Mabilis po ako ngayon. Maganda-handa ang music team. Joke lang. See things in God's perspective. Okay? Noong hindi ako believer, ang grabe kong makakita ng mga pagkakamali ng tao. Parati ako may inis sa puso ko, anger. Kasi nga, syempre, proud ako of a broken family. Parating negative. Pero ngayon, sabi ni Lord dito sa verse 19 kasi, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Hindi mo ba napapansin? Bakit ka nasa church ngayon? Kahit na nag-pandemic, talagang nagsuporta kayo dahil alam nyo, hindi yung pagmamahal, hindi lang, aside from the love ninyo and respect sa ating mga pastors dito, kundi alam mo sa spirit mo that the Lord is calling you, the Lord is expectant ka na may gagawin si Lord sa life mo after this pandemic. Amen? Kasi we have seen, mayaman, mahirap, mataba, payat. Walang nangyari. Pare-pareho tayong na-lockdown sa ating mga bahay-bahay. Yung pera mo, hindi mo na pwede ipangbili. Di ba nangyari yon? Sasakyan mo, hindi na umandar. Nangyari po sa amin yan. Hindi namin, kumbaga, nagamit ito sa sasakyan namin for how many months? Kasi kami nila, talaga hindi kami lumabas. Talagang lahat naging pantay-pantay, di po ba? Tapos nung sinabing, talagang hindi mo alam kung hihinga ka pa ba. Kung ano itatapal mo sa bibig mo para hindi ka makahinga, baka mahawa ka ng coronavirus. Umubo lang yung asawa mo, may virus ka na, mamamatay ka na niyan. Yung ganon, di ba? Parang yung dependency mo, wala na sa kung anong meron ka Kahit ang mga pharmacist, wala na at that time, pharmacy. So, ibig sabihin, dito, kung tayo ay mananatili na talagang
parating sarado ang mata natin sa gagawin at kayang gawin ni Lord, wala tayo ngayon dito sa ating church. Sigurado lang yon. Kinakatamaran mo na naman lumapit kay Lord. Nagiging obligasyon ba? Yung ganon? Or nakakahiyaan mo lang kaya uma-attend ka, pero alam mo that God is going to do something in your life. Gusto mo na kasing mabago. Gusto mo na rin naman na merong mabago. Amen? Sabi nga dito sa Tagalog, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Talagang sabi ko nga kanina, ang sarap-sarap talaga paggising mo sa umaga na pagtiningin mo sa asawa mo. Hindi pa nagbago, hindi naging kamukha ni Keanu Reeves yan. Siya pa rin yan. Si Anjo pa rin yan dyan. Pagpasensyahan mo na. Joke na. Try ko naman. Siya pa rin. Kumbaga, nagkaroon tayo ng expectant heart, di ba? Kaya alam natin, despite of pandemic, may gagawin si Lord. Amen. Naniniwala po tayo doon at huwag niyong hahayaan na tayo'y lokohin na naman ng kaaway at enslave na walang babaguhin si Lord. Hindi na niya kaya dahil may pandemic na lahat namamatay na. Yung ganon. Hindi. May pag-asa, may bakuna na daw. Ayan, lahat nahahalos na-injectionan na. So ano nga bang ibig sabihin ng perspective in the Bible? Seeing things in God's perspective, meaning, hindi na natin ginagamit ang ating mata, yung ating pananaw, paningin ngayon. Ang ginagamit natin is yung pananaw na ng Panginoon, yung kanyang perspective, yung kanyang point of view. We see life according to God's point of view. Ngayon, alam ko lahat tayo, pinahalagahan na natin ang bawat hininga natin, ang bawat moment, ang bawat blessings natin. Kasi nakita natin kung ano nangyari for 1 year. Di po ba, last year? Na talagang yun nga, sabi ko, halos wala ka na, kahit may pera ka, hindi mo magastos. Yung pagkain mo, nakikita mo nang nauubos dun sa cabinet mo, di ba? Paano na tayo? Buti na lang may mga ayuda na binawasan pa ng mga iba. Di ba? Dapat 5 sardinas siya, bakit 3 lang? May kickback na. Di ba? Ang ibig sabihin ng perspective in the Bible, yun nga, we see life according to God's point of view. Dito umiiral ang ating pananampalataya. Because sabi ng Panginoon dito, we see our lives the way God sees it. Hindi mo na tinitignan ang buhay mo ngayon the way na pag ikaw ay tumingin sa salamin at talagang tinignan mo kumbaga yung in reality na how you are, kumbaga your condition. Ang tinitingnan mo is, I know that my condition is like this, pero I know that God will do something great today. Yung ganon. Parating positive. Amen. Kaya ako, ganon lang ginagawa ko eh. Pagtarap ko sa salamin, papalitan ko yung salamin. Kasi nakakataba siya. Pipili ako yung nakakapayat. Dito, yan. May maganda akong perspective. Joke lang po. Pero totoo yun. Kailangan tingnan natin, gamitin natin ang ating mata ngayon doon sa way na hindi na nakaka-negative sa'yo. Tapos na yung pagka-nega-nega. We have to see things according, kasi ang perspective, alam niyo po ba? Ang sabi kasi ng Genesis 1:26-28, God gave us His image and His character, likeness. We were given the authority. He has blessed us and to be fruitful and to have lordship. So, ibig sabihin, kung ano ang nawala noon in the past, kung ano ba man ang nakuha ng kaaway in the past, kailangan this time, tignan natin ang lahat. Pati ang health natin, di ba? Yung kumbaga, kumbaga nadali tayo ng kaaway in the past, pwede naman natin i-claim yung ating healing here, right now. Kasi sabi ni Lord, siya ang ating ang kagalingan, yung banal na dugo pa lang niya, nagpapagaling na. Gamitin natin yung perspective ni Lord, yung mata niya. Diba? Yung pananaw niya sa atin. Kasi sinabi niya, we are made in His image and in His likeness. Character and likeness. At saka ang pangako ni Lord, I am able and willing to change and to transform. Sabi niya ganyan. Kaya talagang to transform everything in your life. Kaya hindi tayo dapat give up. Amen. Kaya instructions ito ni Lord.
pag meron tayong tamang perspective or God's perspective sa life natin, unang-una, it causes us to love God more. Diba? Kasi mas nakikita mo paano kanya kamahal talaga. Naitawid ka niya for last year. Sa mga nangyari yon. Naitawid ka niya sa mga sitwasyon mo sa family. Alam ko, mas maraming na-discourage. Alam niyo kahit sa pandemic, maraming nagkahiwalay na mag-asawa. Dahil nga wala ng pera eh. Nagkakagulo na. Kasi yung mga bata, naglayas na yung iba. Pero na-quarantine pala. Naka-lockdown, no? Hindi pwede maglayas. Naglayas yung puso nila, lumayo ang puso nila sa mga magulang nila. Diba? No? Lalo na, nag-lockdown, ang internet hindi na lockdown. Which is good. Pero sometimes bad. Kasi yung nangyari, yung mga kabataan natin, dahil sa pandemic, naging mas prone maglaro. Diba? Kaya buti na lang nagkaroon ng online. Yung mga ngumingiti-ngiti, alam nila yung point. Sinasabi natin na mas nalulong sila sa online games. Oo. So, yung perspective ni God, it causes us to love Him more. Mas lalo tayong nagiging dependent sa Kanya. Mas lalo natin nakikita ang kilos niya. Kasi bilangin mo nga naman ng ilang buwan na tayo walang mga trabaho. Pero ang kamay ng Panginoon nandoon sa atin. Amen. The better we understand the nature of and ways of God is the more we love Him. Kaya kailangan po, instruction po ito sa ating lahat. Hindi lang basta sinabi mong I love you, Lord. Hindi. Alam nyo, every time na kinakanta yung goodness of God, talagang umiiyak yung puso ko, yung ramdam na ramdam kong kabutihan ng Panginoon. Nawa lahat tayo ganon, yung talagang hindi mo lang alam ang lyrics, hindi mo lang alam ang tono, pero talagang namnam mo kung ano ang mensahe nito. Na pag talagang minahal mo ang Panginoon, makikita mo ang kabutihan niya sa buhay mo. Amen. So perspective, it also helps us to resist temptations. Yan ang tulong ng may perspective ka, ng kagaya ng perspective ng Panginoon. Ilalayo niya tayo sa kapahamakan. Ayan. Alam po naman natin na ang mga panandaliang kasalanan ay may mahabang kaparusahan. No? Kaya kailangan ayusin natin ang life natin. Alam naman natin na nature ng tao talagang may ibang ang nature natin. Kasi without the right perspective or God's perspective sa life natin, we are always inclined to do yung mga will natin. Amen? Parating na tayo nasusunod. Hindi na makakilos si Lord para gawin niya yung plano niya for our lives. Kaya yung perspective helps us handle trials. Kaya tingnan mo, papalat ka, sabi mo nga sa katabi mo, nakaka-bless ka. Ang lakas-lakas mo. Matindi ka. Nalampasan mo ang 2020. At amen. Ang lakas na. Cheerful ba? Uy, nabuhay. Nag-almusal na po ba kayo? Ako rin, di pa eh. Ayun. When we have God's perspective on our life, we realize that in all things, God works for the good of those who love Him. Yan ang sinasabi ni Romans 8:28. And that the testing of your faith develops perseverance. Oo nga naman. Talagang kailangan talaga, if you have the right, God's perspective, paiiralin po natin ang ating pananampalataya. Wala nang negative, wala nang hindi kaya. Lahat kaya natin. Kaya nating magbago. Kaya natin na manampalataya na may gagawin at ini-expect ka na magbabaguhin ni Lord sa life natin. Amen? Amen. Tapos sabi nito, when we have the right perspective, it protects us from error. Anong ibig kong sabihin ng error? Yung hindi ka na madaling mag-backslide. Yung error na ang dali mo paniwalaan, nandiyan ka pa. Kung magkasakit-sakit kayo dyan sa loob ng church, maghawang kayo. Diba? Dami nagsasabi nun sa atin nun eh. Yung pinipigilan ka, on fire ka na. Tapos pipigilan ka sa church, yun ang sasabihin sa'yo na, hindi, okay naman, may wisdom naman tayo, dinidisinfect naman ng the whole building,
Meron tayong mga protocols na kumbaga, hindi ka naman maisasave ng Panginoon mo eh. Simba ka pa ng simba. Eh kung may mga sakit ngayon, ang dami pa mga bagong strand. Sabi niya, no? Tatakutin pa tayo. Tapos ano pa, dahil sa marami ng hopeless lately, kung ano-ano na yung napupuntahan nilang simbahan, no? Yung pananampalataya nila. So pag meron tayong God's perspective, alam natin na ang tamang sinasabi ng Panginoon, kung may question tayo in everything that we do, meron tayong life's manual. Our life's manual is the Bible. Amen? Amen. So, letter C. So, yun po if we have the perspective, God's perspective, it causes us to love God more. Hindi yung pag sinabi mo, I love you, Lord, walang saysay, walang diin, di mo ramdam. Sinabi lang ng bibig, hindi. Alam niyo, you have to appreciate kung sino si Lord sa life natin. Kasi pag hindi mo siya talaga na-appreciate, hindi mo rin ma-appreciate yung galaw niya sa buhay natin. Amen? O ano pa? Yun, ibabalik natin. No? If we have their perspective, it helps us resist temptations. Yung mga mali natin in the past, huwag na nating ulitin. Amen? Tapos, it helps us handle trials. Tapos na yung mga kabiguan o yung magiging mahina last year. Ngayon, marunong na tayong mag-handle ng ating mga trials, mga sitwasyon, mga problema sa bahay. Alam natin na sa prayer lang may gagawin na si Lord. Amen. Tapos, our right perspective protects us from error. Okay, so ganun po yan. No? That is letter B, seeing things in God's perspective. Letter C, see yourself the way that God sees you. Huwag mo nang tingnan yung sarili mo na kung paano ka noon or kung paano mo tinitingnan at sinasabi ng tao about yourself. Hindi, wag na. Erase na natin yan. Nakaka-discourage yan eh. Hindi na nakakatulong. Amen? Yan yung mga parati tayo ipinapako sa ating mga nakaraan. Tapos na tayo doon. Sabi nga, di ba? Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. And now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Walang imposible sa Diyos. Gagawa ako ng daan, sabi niya, kahit sa gitna ng kagubatan. Tama ba? Wilderness, kagubatan. O siya. At batisan sa ilang. Alam niyo, ginugel ko pa to. Kaya umagri na lang kayo. Ewan ko kung tama. Uncultivated land. Sabi niya, yung ilang. So dito ba, pag sinabi niyang, see yourself as the way God sees you, we know that we have so much, kasi sinabi nga niya, we are created in His own image and likeness, di ba? Meron tayong matitinding potential sa atin. Hindi na lang tayo mananatiling Kristiyano nakaupo this time. Tapos na yung mga years na hindi tayo nagpapagamit kay Lord. Amen. So lahat po tayo dito, alam niyo ang ganda ng life class. So you have everyone here, I will encourage everyone na mag-attend ng life class. Let us go to the process. Kasi po hindi na lang po sapat talaga ang nag-a-attend tayo, yung Zimbabwe, di ba? Yung ganon. Kailangan talaga yung kumbaga yung patatagin natin ang ating paa sa ating spiritual growth natin ay talagang i-enjoy natin, gawin natin, magpakatatag tayo sa salita ng Panginoon. I-effort po natin ang ating mga sarili to do something in the church to help out in the ministries. Alam nyo, kayo nga ang gaganda ng boses nyo. Ako pinipilit ko na nga sumama sa music team. Ayaw po nila. Hindi ako tinatanggap. Sabi nila, hindi pa naman panahon ng tag-ulan na. Kasi boses ko ganyan. Pang macho. Hindi pwede daw. So how do we see yourselves? Paano nyo po ba natin nakikita ang ating sarili? Yung pa bang lumang pagkatao natin? Hindi na. Diba? Tignan na natin ang sarili natin the way that God sees us. Marami tayong mga potentials. Sige po, i-explore natin yon. Every time that we do devotions, alam niyo maraming nire-reveal si Lord. Every time that we read books, marami kang kumbaga ipapakita sa iyo or makikita mo minsan ng sarili mo or
kaka-relate ka. Kunyari, nahilig ka ngayon na magbasa ng mga baking, cooking, or mag-try ng mga ganong mga sideline, no? Eh nakita mo, masarap pala yung, marunong ka palang mag-bake. No? Meron ka palang kakayahan na to be a baker. Eh di gumawa ka ng kaunti mong pagkakakitaan na hindi sinasabi noon na kain ka lang ng kain, di ba? O ngayon, gumawa ka naman ng pagkain. May arena dyan, may ganito dyan. O, yung i-explore natin ang ating sarili. At tapos pagdating sa loob ng church, sabi ko nga, magpagamit na po tayo this year. Half year na tayo, July na. Hindi na po tayo mananatili, nakagaya ng tingtingin natin. Ay, nakakahiya namang, ang ganda naman ng boses mo, tapos nahihiya ka. Ipagamit natin yan kay Lord. Amen. Ang galing mo magluto. O, tumulong tayo, di ba? Pag may mga activities, we offer ourselves na, pwede po ba akong tumulong? Ang galing mo rin naman na, kumbaga, magturo. Mag-undergo ka ng process para, kasi po lahat dito talaga sa church, gagamitin ni Lord Wala po siyang sasayangin sa atin. Oo, mataba, payat, diretsong buhok, kulot. Lahat po tayo kagamit-gamit sa Panginoon. Huwag na po nating hahayaan na tayo po sinusupil natin o pinipigilan natin ang nais o plano ng Panginoon sa life natin. Magpagamit po tayo. We can share our talents and potentials sa loob ng church. Hindi lang basta nag-a-attend ka, yun na yun, sapat na. Hindi. You can do more. You can share your own testimony kung paano kayo binless ni Lord last year. At the years before, at itong year na ito, na ano pang kaya niyang gawin o ginagawa pa niya ngayon, kasalukuyan sa buhay natin. Amen po ba? Doon pa lang nakakatulong na tayo. Amen? Nagkakaroon na tayo ng saysay. Hindi yung basta attendee lang. Kailangan meron tayong ginagawa for the Lord. Kasi ang sabi niya, anak kita Kaugali kita dapat. You are created in my image and likeness. Kaya huwag tayo mamumblema, Will. Ganito si Lord Voluptuous. No? So ganito yun. Hindi niya tayo, ang gusto ng Panginoon sa atin, tingnan na natin ang ating sarili na kaya nating magbago. Amen. Kaya nating gumawa ng maayos, ng matindi for the Lord. I-enjoy po natin ang Christian life natin. Lumapit lang po kayo sa mga leaders ninyo, sa mga taong nag-invite sa inyo, at sabihin nyo kung anong maitutulong nyo. Huwag naman yung tutulong ako sa pagkain. Hindi. Tumulong po kayo sa paggawa ng pagkain. Sa pagluto. Okay, joke lang. Okay. May posibilidad bang magamit, panigad ang buhay natin? Kasi dito sabi niya, no? See, I am doing a new thing. Sabi niya, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ang ibig sabihin dito, walang imposible para kay Lord. Wala naman daan pag nasa kagubatan ka, wala naman talagang road doon Di ba? Kung hindi lang dinadaanan ng tao, doon pa lang, pag di dinadaanan ng tao, doon pa lang nagkakagasgas. Mali yata sinabi ko. Basta pag dinadaanan ng tao, doon pa lang nagkakaroon ng gasgas. Kasi kagaya dito sa may likuran nila Ate Yoli, hindi ko alam yung purok something dyan, sa may school. Nakikita mo yung gasgas ng mga sasakyan. So yun. Si Lord gagawa ng paraan siya sa buhay natin. Nothing is impossible with Him. Kung sa tingin natin na wala na siyang pwedeng galawin, wala, ganito na lang talaga kasi eto na ang sinabi ng doktor sa akin. Hindi totoo yan. Amen? Gagawa ng paraan ng Lord. Pagagalingin niya tayo. Okay? At magagamit ang buhay natin. Sabi niya, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. May posibilidad bang, wait, sorry hindi ako mateki talaga. May posibilidad bang magamit panigad ang buhay natin kahit naging wasteland na dahil sa ating mga nakaraan? Meron. Amen? Tingnan nyo naman ako, kung tinatanong nyo lang din lang, dito na ako kaya pala. Nakagawa ng paraan si Lord, amen? Yes, kaya niya at gusto niyang baguhin ang buhay natin. Kaya niyang gawing batis na dinadaluyan ng malinis na tubig.
Tuloy-tuloy. Kung noon talagang nagsara ang negosyo mo, kung noon nagkagulo ang pamilya mo, hindi. Pag-pray lang tayo. Kaya niyang gumawa. See things the way that God sees you, na kaya mong baguhin ang ating future. Amen. Ang ating hinaharap. Pag may buhay, sabi nga niya, may pag-asa. Hindi na tayo mananatiling ganito na lang. Tapos na yon. Parati everyday. Sabi nga, everyday, ano ba yan? Ay, huwag na lang. Nakalimutan ko na eh. God is a God of second chances. Tandaan natin. His grace and mercy abounds. What He wanted is our repentant hearts and decided minds. Kasi nagre-repent ka nga, pero hindi ka nagdesisyon. Anong gagawin mo? O, nagrepent ka, pero ano bang magagawa mo ngayon? Siyempre ganun si Lord, di ba? Okay anak, nagrepent ka. So, asan ang action natin? Dapat may part tayo. Kasi yung forgiveness nabigay na sa atin eh. So, ano na magagawa natin? Lord, I want to serve you. Lalo na sa aming mga edad, sa mga adult na kagaya ko. Huwag na nating antayin na bigyan na tayo ng matitinding sakit ni Lord tapos sabi mo, Lord, I want to serve you. Di ba may mga ganong joke si Bishop na kung kailan, pero totoo yung nangyari sa kanya. Diba yan, noon na hinihikayat niya yung tao na mag-serve, nung naatake, nung nakahiga na, pinag-pray niya, sabi niya, nasa bed, Pastor, pagalin sana ako na Lord kasi gusto ko mag-serve sa kanya. Paano pa nga, di ba? Naatake na. It's funny, pero it's in reality talagang mahirap po yun. Mas mabuti pa ngayon na malakas tayo, magpagamit na tayo kay Lord. Huwag na natin hayaan na yung mga kung anong sinasabi ng tao, paano mo tignan ng sarili mo. Kasi nga, tapos na tayo dun eh. Amen? Okay, so letter D, eto. Commit ourselves in God's plan. Kasi hindi po pwede, sa encounter natin, meron yung hindi ka aksidente. You're not a mistake. Inner healing po yun, nandoon din yun. Lahat po tayo planado ni Lord. Tignan mo yung katabi mo. Yan. Tignan nyo yung katabi nyo. Ba, sa obedience lang, hindi na tayo makasunod. Sige nga, tingin sa kaliwa. Hindi mo naman sinabing tanggalin mo yung mask. Tingnan. Okay. So, yan ang tinakda ni Lord. Nakasama natin at after pandemic, tayong lahat. Yan, plano yan ni Lord na magbabalik tayo lahat dito sa ating church. Ang daming pinlano ni Lord na mabuti para sa atin. Pero if we keep looking at the past at sinasarado natin ang puso natin sa galaw niya, sa life natin, and if we always see ourselves na talagang hindi na tayo kagamit-gamit kay Lord, wala na mangyayari talaga. Hindi na siya makakakilos. Kailangan na ngayon na we have to commit ourselves in God's plan. Kasi nakita na natin ang mga plano natin, panay palpak eh. Diba? Alam naman natin yan na pag ikaw, may ginawa ka, at hindi mo kasama, o binuksan mo kunyari ang iyong negosyo, at dinideclare mo lagi, para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Nakakalimutan mo, Kristyano ka naman. Tapos hindi mo ma-share o maibalik ang tithes kay Lord. Hindi tayo nagiging faithful. Example lang po to, no? Sa tingin ba natin, ando doon ang Panginoon noon? Nagagalak kaya ang Panginoon sa atin? Hindi, di ba? So, kailangan in everything that we do, kasama si Lord sa plano natin. Amen. Kung plano mong mag-asawa sa mga kabataan dito o kadalagahan, yung mga nasa rightful age na, dapat talagang sentro si God muna. Andoon siya. Lalo na, pagka talagang, kunyari, in the future, nagpaplano ka rin talaga na magkaroon ng bahay, kailangan maging faithful ka muna nagtatites. No? Tamnan natin ng seed ang ating mga plano. Isama natin si Lord. Amen. Kasi those who leave everything in God's hands will eventually see God's hand in everything. Tama? Pag talagang totally ibinigay mo na lahat, even our life, kaya ang ganda ng kanta, I surrender all. No? Yung talagang wala ka nang itatabi para sa'yo, ibig sabihin yung wala ka nang i-reserve para sa'yo, hindi yung Kristiyano ka lang pag Sabado at Linggo. Tapos Monday to Friday, unbeliever ka. Yung gano'n. Wala na yon. Surrender natin totally ang life natin. I-commit natin lahat kay Lord. At alam natin na everything that He touches ay may blessings. Amen. Sabi nga dito, those who leave everything in God's hands will eventually see
God's hand in everything. No, ando doon lahat ang kamay ng Panginoon. So, patapos na ho ako. This morning, I want to encourage or instruct us or to ask na isipin natin ito, no? Ask yourself, let us ask ourselves, what are the new things that God is wanting or wanting to do in our lives? Ano ba yung gustong baguhin ni Lord sa buhay natin? So, paano naman natin makikita? Sabi niya dito, how can I look at things differently to see the newness He wants to bring? Eh, di ba ang turo kanina is, let us see things in God's perspective. So, yun na yun. Kung nakikita mo na gusto kong magbago, pero paano? Saan ako magsisimula? Eh, sa simulan natin, nakasama si Lord sa perspective niya. So, paano niya umpisahan? With the truth. So, what truth can I declare today to help my heart trust God for something new? Sabi nga ng Proverbs 16:3, di ba? Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Amen. So, if you're planning na talaga magnegosyo ka, i-commit mo yan kay Lord. If you're planning na ma-restore ang family mo, i-commit mo na yan in prayer ang family mo. If you're planning to go abroad, i-commit mo rin yan and be faithful. Amen. So, yan na po, nagtatapos ang aking mensahe for this morning. I pray na kayo po'y na-bless. Amen. May naintindihan po ba kayo? Kumbaga naintindihan po ba natin ang pinagagawa ng Panginoon sa atin? Na ang sabi niya, let us forget the past. Tapos na. Lumang katauhan natin, tapos na po yun. Let us see things in God's perspective. Let us see ourselves the way that God sees us. And see and commit ourselves in God's plan. Wala pong plano ang Panginoon sa atin ng kapahamakan. Alam naman po natin yan. Ang parati po nakakapahamak sa atin ay yung ating sariling mga plano. Amen. Yan po ang reality. So, can I invite everyone to stand up? Are we blessed for the message ngayon? Para sa message natin. Thank you sa tatlong pumalakpak. Thank you, Ja. Talagang supporter kita. O hindi po ako pinapalakpakan natin. Glory to God po, no? Okay, maraming salamat po. So let us bow our heads and pray. Dear God, thank you, Lord. Thank you for, you have never leave us where we are. Gusto mo kaming baguhin. You want us to forget the past. Lord God, kung ano pa man ang mga pagkakamali namin, kung sino kami before, Lord God, yun ang gusto mong gawin sa amin na kami mamuhay in your perspective. Salamat, Panginoon, sa pangako na may gagawin kang bago sa buhay ko. Even if it will take sacrifices and kumbaga dadaan kami sa mahabang proseso. O Lord God, we commit our lives today. Ang mensahe mo for today, O Lord God, ay hindi babaliwalain, Panginoon, kundi ito ay aming magiging gabay sa life namin, O Lord God. Bigyan mo po kami ng puso excited sa mga mangyayari sa amin, O Lord. Sa bagong restoration ng family, sa bagong negosyo, bagong trabaho, sa bagong mga God's ideas na iyong ibibigay sa amin, sa bagong ministry na aming sasalihan, Panginoon, sa bagong buhay na aming tatahakin, sa bagong commitment na aming gagawin, Panginoon, para mabigyan ka ng kapurihan sa buhay namin, O Lord. Samahan mo po kami, O Lord God, at bigyan mo kami ng excitement. Show us the new things that you want to do in us, O Lord God. Lord, bigyan po kami ng desire na kami magkaroon ng kauhawan, thirst, O Lord God, in reading your word and doing your word, O Lord. Lord, i-bless mo ang mga paa namin, Panginoon, na lagi kami, O Lord, na handang lakaran ang plano mo para sa buhay namin. Huwag mo kaming hahayaang laging nakatingin sa likod, sa aming nakaraan. Hayaan mong bitbitin namin ang mga natutunan namin sa aming mga pagkakamali sa nakaraan, Panginoon, para pag nakikita namin ang plano mo sa amin ay hindi kami, Panginoon, na paghihinaan na kalooban. Lord, maraming salamat, and we ask the Holy Spirit this morning to help us gain new perspective, to see things differently through your eyes, O God. Because every time that we do that, it gives us new hope.
in our lives. Napapalakas kami, Panginoon. Nabibigyan mo kami ng kagalakan sa iyong mga pangako. Wala, nababanish, nawawala ang takot, Panginoon. Dahil alam namin na kasama ka namin, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Empower and equip us to be willing to participate in your new work in our lives. Lord, maraming salamat sa bawat isa, Panginoon, and even the encounter delegates, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang aming gabay, kayo ang aming kalakasan. Sa inyo lamang, Panginoon, kami ay napapalaya. Maraming salamat, O Lord God. We surrender everything to you. We want to forget the past. You are doing great things in our lives. We are declaring great things in our lives from this day on. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. Thank you, Ja. God bless po. Praise God. Isa pa pong palakpak na malakas para sa ating Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa araw na ito na na-receive namin, Lord, yung mensahe mo sa bawat isa sa amin. And it is exactly just what we needed, Lord. Praise God. Palakpakan po natin ng Lord. Napakabuti ng Panginoon. Thank you, Lord. The Lord bless you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. I declare an eyes that see God's plan in your life. I declare excellent health. I declare wisdom from the Lord. I declare more faithful heart. I declare all blessing and good things from the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, Amen and Amen.